Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Salome. Gusto ko ang pangalang ito dahil tila may dala itong bigat ng nakaraan. Isang pangalang madalang nang marinig sa mga opisina sa Ortigas na puno ng mga Ashley, Chloe o Nikki. Ang lalaking naging mitsa ng lahat ng ito ay tawagin nating Eleuterio. Isang pangalang matikas pero may itinatagong misteryo. Gaya ng lalaking nakilala ko sa gitna ng mga tambak na papeles at malamig na aircon ng aming kumpanya. Nagsimula ang lahat sa isang hindi natatapos na deadline. Nagtatrabaho ako bilang isang senior analyst sa isang prestigious na firm sa Ortigas. Ang buhay ko ay paikot-ikot lang sa pagitan ng apartment ko sa Pasig at sa matatayog na gusali ng Emerald Avenue. May asawa ako, si Hilario. Isang mabuting tao, masipag at tapat. O yun ang palagi kong pinaniniwalaan. Pero sa tagal ng aming pagsasama, unti-unting pinalitan ng routine ang dating romansa. Ang mga I love you ay naging nakahanda na ba ang hapunan? Ang mga yakap ay naging mabilis na dampi na lang sa pisngi bago pumasok sa trabaho. Isang gabi ng Martes, bandang 10:10 na ng gabi. Ang paligid ay tahimik na, maliban sa paminsan-minsang pag-ugong ng vacuum cleaner ng mga janitor sa labas ng aming cubicle area. Ako na lang ang inaasahan kong tao doon, hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto ng pantry. Iniluwan nito si Eleuterio. Hawak niya ang isang tasa ng kape na umuusok pa at bakas sa kanyang mga mata ang pagod na hindi kayang itago ng kanyang salamin. Salome, hindi ka pa rin ba uuwi? Akala ko ako na lang ang nabaon sa trabaho rito. Wika niya sa isang baritonong boses na tila humahaplos sa katahimikan ng gabi. Ngumiti ako ng pilit, hinihilot ang aking batok. Kailangan itong matapos bago ang board meeting bukas, Teryo. Alam mo naman si boss, ayaw ng pending. Umupo siya sa tapat ng table ko, hindi sa kanyang sariling desk, kundi sa bakanting upuan na parang may balak niya akong samahan. Sabay na tayo. May tinatapos din akong financial reports. Mas mabilis ang oras kapag may kausap, di ba? Sa sandaling iyon, Ate J, tila isang simpleng alok lang yon ng pakikipagkapwa-tao. Pero doon nagsimula ang unti-unting pagguho ng mga pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Nagsimula kaming magkwentuhan, hindi tungkol sa Excel sheets o sa mga kliyente, kundi tungkol sa mga bagay na nakalimutan na naming pag-usapan sa labas ng trabaho. Nalaman ko na si Eleuterio ay may asawa rin, si Prudencia. Ayon sa kanya, si Prudencia ay isang mapagmahal na ina sa kanilang 2 anak. Pero masyado na itong nakatutok sa mga bata na tila nakalimutan na nilang mag-asawa na maging magkapareha. Minsan, Salome, pakiramdam ko ay ATM na lang ako sa bahay. Biro niya, pero ramdam ko ang pait sa kanyang boses. Ganyan din ako, Teryo. Sagot ko habang nakatitig sa screen ng laptop ko, pero ang isip ay lumilipad. Pakiramdam ko, bahagi na lang ako ng furniture sa bahay namin. Nakikita pero hindi napapansin. Nagtagpo ang aming mga mata. May kislap doon. Isang halo ng simpatya at isang uri ng gutom na hindi pagkain ang makakapagpabusog. Sa loob ng malamig na opisina, sa gitna ng Ortigas na puno ng nagkikislapang ilaw sa labas, 2 kaluluwang uhaw sa atensyon ang nagkatagpo. 2:00 na ng gabi nang magpasya kaming lumabas para mag-coffee break sa isang 24 na oras na convenience store sa ibaba. Ang hangin sa labas ay malalamig
At dahil sa pagod, tila naging mas madali ang tumawa. Bawat biro niya ay tila musika. Bawat haplos ng hangin ay tila naglalapit sa aming mga balikat habang naglalakad sa sidewalk. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid na kita, Salome? Tanong niya habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan sa parking lot. Hihintayin ako ni Hilario. Pagsisinungaling ko. Ang totoo, alam kong tulog na si Hilario at malamang ay hindi man lang niya mapapansin kung anong oras ako darating. Sige, mag-ingat ka. Kita tayo bukas. Sa overtime ulit? May kahulugang sabi niya. Tumango ako at ngumiti. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Hilario na mahimbing ang tulog. Nakabukas ang TV at may platong may tirang kanin at ulam sa mesa. Kinain ko yon nang walang lasa. Ang isip ko ay nasa boses ni Eleuterio, sa amoy ng kanyang pabango na humalo sa amoy ng kape, at sa kislap ng mga mata niya sa ilalim ng mga ilaw ng ortigas. Kinabukasan, imbes na mapagod sa puyat, pumasok ako sa opisina na may kakaibang sigla. Nag-ayos ako ng buhok, naglagay ng kaunting lipstick. Isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. At sa bawat pagkakataon na magkakasalubong kami sa hallway, may mga nakaw na tingin at ngiting tanging kami lang ang nakakaunawa. Hanggang sa dumating ang sumunod na gabi. At ang sumunod pa, ang overtime ay naging isang ritual, isang taguan kung saan kami lang ang may alam ng daan patungo sa isa't isa. Isang gabi, habang umuulan ng malakas sa labas, na wala ng kuryente sa building. Tanging ang mga emergency lights lang ang natirang nakabukas, nagbibigay ng madilim at madamdaming atmosfera sa paligid. Salome, nasaan ka? Tawag ni Eleuterio mula sa kabilang dulo ng office. Nandito ako sa may bintana. Sagot ko. Bakas ang kaba sa aking dibdib. Lumapit siya sa akin. Sa dilim, tanging ang anino lang namin ang nakikita sa dingding. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan habang tumatabi siya sa akin para tingnan ang ulan sa labas. Ang lungkot ng ulan, no? Bulong niya. Pero masarap kapag may kasama ka. Sagot ko nang hindi nag-iisip. Doon ko naramdaman ang kanyang kamay na humawak sa aking baywang. Hindi ko siya itinulak. Sa halip, hinilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng pangako kay Hilario, at ang lahat ng moralidad na itinuro sa akin ay tila nalunod sa tunog ng malakas na ulan. Salome, tawag niya sa aking pangalan, tila isang panalangin. Humarap ako sa kanya at sa gitna ng kadiliman ng aming opisina sa Ortigas, naglapat ang aming mga labi. Isang halik na puno ng pagtataksil, pero puno rin ng isang uri ng buhay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nagsimula kaming magsinungaling. Hilario, may kailangan akong tapusin na report. Baka bukas na ako ng madaling araw makauwi. Text ko sa asawa ko habang nasa loob ako ng sasakyan ni Eleuterio. Prudencia, may emergency meeting kami sa kliyente. Huwag niyo na akong hintayin sa hapunan. Sabi naman ni Eleuterio sa kabilang linya habang hawak ang kamay ko. Sabay kaming nag-overtime. Hanggang sabay na rin kaming naging eksperto sa paghabi ng mga kwentong hindi totoo. Ang bawat gabi ay naging isang laro ng Catch Me If You Can. Pero sa bawat kasinungalingan, lalong lumalalim ang aming ugnayan at lalong lumalabo ang hangganan ng tama at mali. Ate Jay, hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang panindigan ito. Ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ko tuwing kaharap ko si Hilario ay tila isang tanikalang dahan-dahang sumasakal sa akin. Pero sa tuwing kasama ko si Eleuterio, pakiramdam ko ay malaya ako. Sa paglipas ng mga linggo, tila naging isang adiksyon ang bawat sandali namin ni Eleuterio. Ang dating kaba sa tuwing magsisinungaling ako kay Hilario ay napalitan ng isang malamig na kasanayan. Alam ko na kung anong tono ng boses ang gagamitin ko sa telepono para hindi siya maghinala. Alam ko na kung anong oras ako dapat pumasok sa pinto ng aming bahay. Iyong sapat lang na mukha akong pagod na pagod mula sa trabaho, pero hindi masyadong huli para magtanong pa siya ng marami.
Isang gabi, imbes na sa loob ng opisina kami mag-overtime, dinala ako ni Eleuterio sa isang tagong bar sa may Greenfield District, malapit pa rin sa Ortigas. Malayo sa mapanghusgang mata ng mga kakilala, doon ay malaya kaming magkahawak kamay sa ilalim ng mesa. Salome, tawag niya sa akin habang pinaglalaruan ang baso ng alak. Minsan ba naiisip mo kung ano ang mangyayari kung sa simula pa lang ay tayo na ang nagtagpo? Kung hindi natin kailangang magtago sa dilim? Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata ni Eleuterio ay puno ng lungkot. Napilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Teryo, alam nating pareho ang sagot diyan, pero ang realidad natin ay sina Hilario at Prudencia. Ang realidad natin ay ang mga panunumpa nating binitawan sa harap ng altar. Pero buhay pa ba ang mga panunumpang iyon kung ang puso natin ay wala na doon? Tanong niya. Isang tanong na matagal ko na ring iniiwasang sagutin sa sarili ko. Habang nag-uusap kami, biglang nag-vibrate ang phone ko. Si Hilario. Salome, asan ka na? Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Akala ko ba alas 9 ang uwi mo? Alas 10 na. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, hindi ng galit. At iyon ang mas masakit, Ate Jay. Mas madaling magtaksil sa taong galit o malupit. Pero ang magtaksil sa taong naghihintay sa iyo nang may malasakit ay tila pagtusok ng karayom sa sariling budhi. Pasensya na, Hilario. Nag-crash kasi ang system sa office, kailangang i-reboot lahat ng data. Baka madaling araw na ako makauwi. Huwag mo na akong hintayin. Kainin mo na yan at matulog ka na. Sagot ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, pero ang boses ko ay kalmado. Halos mekanikal na. Pagkababa ko ng telepono, nakita kong nakatingin sa akin si Eleuterio. Ang galing mo na ring magsinungaling, Salome. Gaya ko. Nagtawanan kaming dalawa. Isang tawang puno ng pait. Doon namin napagtanto na hindi lang kami nagiging malapit sa isa't isa. Unti-unti na rin naming nilalamon ang pagkatao ng isa't isa. Ang dalawang tapat na empleyado at asawa ay naging dalawang estranghero sa sarili naming mga tahanan. Isang hapon, habang abala ang lahat sa opisina, nakatanggap ako ng bulaklak. Walang card, pero alam ko kung kanino galing dahil sa amoy ng pabango na nakasabog sa mga talulot nito. Iyon ang paborito kong amoy ni Eleuterio. Pero laking gulat ko nang lumapit si Hilario sa desk ko. Surprise visit. Sino ang nagpadala niyan, Salome? Tanong ni Hilario. Ang kanyang mukha ay may halong pagtataka. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Lumingon ako at nakita ko sa malayo si Eleuterio na nakatitig sa amin. Pigil ang hininga. Ah, ito ba? Galing sa kliyente, Hilario. Pasasalamat daw sa pagtapos ng report noong nakaraang linggo. Mabilis kong tugon. Anong ginagawa mo rito? Di ba dapat nasa site ka? Nadaan lang ako. Gusto lang kitang ayain mag-dinner sana. Pero mukhang busy ka pa rin. Sabi ni Hilario, sabay tingin sa mga papeles sa table ko. Sa sandaling yon, lumapit si Eleuterio na tila isang tagapagligtas. Sir Hilario, pasensya na po. Talagang tambak kami ngayon. Ako nga po ang nag-utos kay Salome na tapusin ang mga ito dahil kailangan na sa regional office bukas. Nagkamayan ang dalawang lalaki, ang asawa ko at ang aking kalaguyo. Pilit kong pinipigilan ang manginig. Ang kamay na humahawak sa akin tuwing gabi ay siya ring kamay na nakikipag-shake hands ngayon sa asawa ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Eleuterio ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang respeto ko sa aking sarili. Nang makaalis si Hilario, dinala ko ni Eleuterio sa fire exit. Doon, sa pagitan ng semento at bakal, muli kaming naghalikan. Isang halik na may lasa ng panganib. Muntik na tayo doon, bulong niya sa aking tainga. Teryo, natatakot ako. Paano kung malaman nila? Paano kung bumagsak ang lahat ng ito? Tanong ko habang nakasandal sa kanyang dibdib. Huwag mong isipin yon. Hanggat sabay tayong nagsisinungaling, walang makakaalam.
Tayo lang ang nakakaalam ng katotohanan, Salome. At ang katotohanan ay, dito tayo masaya. Sagot niya. Pero ang saya na sinasabi niya ay may kasamang parusa. Nagsimula na kaming maging pabaya. Minsan, nakakalimutan ko ng mag-lock ng cellphone. Minsan naman, si Eleuterio ay nakakauwi na may bakas ng lipstick sa kanyang polo na pilit niyang idinadahilan na mansa ng ballpen o pulang tinta mula sa printer. Isang gabi, habang nasa loob kami ng isang motel sa Pasig, ang aming bagong tagpuan para sa overtime, tumunog ang phone ni Eleuterio. Hindi niya ito napansin dahil nasa banyo siya. Sinilip ko ang screen. Isang message mula kay Prudencia. Terio, alam ko na ang totoo. Huwag ka nang bumalik sa bahay. Nanigas ang buong katawan ko. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila pumasok sa aking mga buto. Maya-maya pa, tumunog din ang phone ko. Isang message mula sa isang hindi kilalang number, pero ang litratong kalakip nito ay ang aming sasakyan ni Eleuterio na nakaparada sa tapat ng motel. Ang mensahe ay maikli lang, pero sapat na para gumuho ang mundo ko. Ang galing ninyong mag-overtime, Salome. Hintayin mo ako sa bahay. Galing iyon kay Hilario. Lumabas si Eleuterio mula sa banyo. Nakangiti pa siya at balak sana akong yakapin. Pero nakita niya ang mukha ko. Ipinakita ko sa kanya ang phone ko at ang phone niya. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang matikas na Eleuterio ay biglang nagmukhang isang batang nawawala sa dilim. Salome, anong gagawin natin? Nanginginig niyang tanong. Ang ginaling natin sa pagsisinungaling. Terio, mukhang doon din tayo matatapos, bulong ko. Nagmamadali kaming nagbihis. Walang kibuan, walang yakap, walang halik. Ang bawat kilos namin ay puno ng taranta at pagsisisi na huli na ang lahat. Habang nagmamaneho siya pabalik sa Ortigas para ihatid ako sa sasakyan ko, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pagdating ko sa parking lot ng aming opisina, doon ko nakita ang sasakyan ni Hilario. Nakaparada ito sa mismong tabi ng sasakyan ko. Nakasandal siya sa pinto. Ang kanyang mga mata ay diretso sa akin. Mga matang hindi ko na makitaan ng pagmamahal, kundi ng isang lalaking binaliwala at niloko. Tumingin ako kay Eleuterio. Dito na tayo maghihiwalay. Salome, sorry, sabi niya. Pero alam naming dalawa na ang salitang iyon ay wala ng silbi. Lumabas ako ng sasakyan at dahan-dahang lumapit kay Hilario. Bawat hakbang ko ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang Ortigas, na dating saksi sa aming mga nakaw na sandali, ay naging entablado na ngayon ng aking paghuhukom. Hilario, ang tanging nasabi ko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumingin lang siya sa akin ng matagal bago kinuha ang kanyang bag mula sa loob ng sasakyan at inihagis ang susi ng aming bahay sa sahig. Tapos na ang overtime niyo, Salome, at tapos na rin tayo. Malamig niyang sabi bago siya sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito palayo. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng parking lot, mag-isa sa ilalim ng malamig na gabi. Tiningnan ko ang gusali ng aming opisina. Ang mga ilaw sa itaas ay nakabukas pa rin. Tanda na marami pa ring tao ang nagtatrabaho. Marami pa ring tao ang nag-o-overtime. Pero para sa akin, ang gabing ito ang pinakamadilim sa lahat. Naisip ko si Eleuterio. Malamang ay nakauwi na rin siya sa sarili niyang impyerno. Ang mga kasinungalingang itinayo namin ng magkasama ay sabay na ring gumuho sa aming harapan. Pero hindi pa rito natatapos ang lahat, Ate Jay. Dahil kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, isang malaking balita ang bumungad sa akin na hindi ko inaasahan. Isang bagay na mas wild at mas masakit pa sa pagkakahuli sa amin sa motel. Pagpasok ko sa opisina kinabukasan, hindi ang mapanghusgang tingin ng mga katrabaho ko ang sumalubong sa akin, kundi ang isang nakabibinging katahimikan at ang balitang nagpaguho sa natitirang lakas ko. Si Eleuterio ay hindi pumasok, pero hindi lang basta hindi pumasok, nag-resign siya sa pamamagitan ng isang maikling email na ipinadala niya madaling araw pa lang.
Higit pa roon, nalaman ko na ang asawa niyang si Prudencia ay sinugod pala sa ospital kagabi dahil sa sobrang stress at hypertension matapos ang kanilang pagtatalo. Habang nakaupo ako sa tapat ng computer ko, tila walang pumasok na hangin sa baga ko. Ang bawat sulok ng aming cubicle area sa Ortigas ay nagpapaalala sa akin ng aming mga tawanan, ng mga nakaw na haplos at ng mga kasinungalingang binuo namin dito mismo. Wala na si Eleuterio. Umalis siyang iniwan akong mag-isang sumasalo sa dumi at kahihiyang dala ng aming ginawa. Pag-uwi ko sa bahay namin ni Hilario, sinalubong ako ng isang walang laman na sala. Wala na ang kanyang mga gamit. Ang mga litrato namin sa dingding ay wala na rin. Tanging ang mga bakas na lang ng pako ang natira. Mga butas sa pader na tila sumisimbolo sa mga sugat na iniwan ko sa kanyang puso. Walang sulat, walang paliwanag. Ang susi na iniwan niya sa parking lot kagabi ay ang huling koneksyon ko sa kanya. Doon ako napaupo sa sahig at humagulgol. Ang overtime na akala ko ay magbibigay sa akin ng pansamantalang saya ay naging dahilan ng aking permanenteng pag-iisa. Nagsinungaling kami para protektahan ang aming relasyon. Pero ang totoo, ang mga kasinungalingang yon, ang unti-unting pumatay sa kung anong meron kami. Sa huli, wala akong nakuha, kundi ang pagsisisi na habang buhay kong dadalhin. Ang Ortigas ay mananatiling saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa trabaho. Naging ligaya sa dilim, pero natapos sa isang masaklap na katotohanan na ang bawat sandaling ninakaw namin ay may katumbas na presyong hindi namin kayang bayaran. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang naging karanasan ni Salome, isang paalala na ang bawat kasinungalingan, gaano man ito kasarap pakinggan sa simula, ay may hangganan at may masakit na kabayaran sa huli. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig hanggang sa huling bahagi ng ating kwento ngayong araw. Sana ay may napulot kayong aral mula sa buhay ni Salome at Eleuterio. Huwag nating hayaan na ang pagod at puyat ang maging dahilan para maligaw tayo ng landas. Hanggang sa susunod nating kapana-panabik at makabuluhang Tagalog Wild Confession. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page na Tagalog Wild Confession para palagi kayong updated sa mga pinakabagong kwentong hatid namin. I-click nyo na rin ang bell icon para laging notified. Muli, ako si Ate J, nagpapasalamat at nagpapaalala. Ang katotohanan ay laging mananaig, anuman ang mangyari. Ingat po kayong lahat at hanggang sa muli.